pagkolekta ng mga basurang agrikultural at pagtambak nito sa aming bodega. Tara, magkwentuhan tayo. Isa sa mga pangunahing kailangan na hilaw na materyales sa pagproseso ng charcoal briquette ay ang mga basurang agrikultural gaya ng mga bunot, dahon at baon ng nyog. Sakto naman ay may lumapit sa akin kahapon ng kapitbahay at nagtanong kung magpapahakot ba ako ng mga kakailanganin ko. Agad-agad naman ay isinaayos ko na ang mga sakon na kakailanganin para makaipon ng mga bunot. Ang mga ito ay dati ring sisidlan ng mga bunot na ipinakolekta ko doon pang nakaraang buwan. The more na malakas ang demand sa briquette ay mas mabilis kong nauubos ang mga sako para gawing uling. So kada isang set na ito ay 10. So para mabilis sa mabilang nila, so kakailanganin ko ng 4 na sets para magkaroon ako ng 40 na sako. Okay, so meron na tayong 4 na sets. So kada isang set 10. So meron tayong 1, 2, 3, at 4. So itong 4 na to, ibibigay natin to. Once na ibigay natin to, siya lang bahala kunin yung mga bunot. So okay na to, ibibigay na lang natin. Paglabas ko ng bahay ay sinalubong na ako na maghahakot ng mga bunot. Kinausap ko siya na 40 piraso na sako ang ibibigay ko sa kanya at di niyang mapuno iyon ng mga bunot. Nalaman ko na siya lang pala ang mangongolekta ng mga basurang agrikultural. Kaya naman ay sumama na ako para tulungan siya at malaman na rin ang proseso nila sa pagkokolekta ng mga basurang agrikultural. Walang ano-ano ay sinimulan na naming mangolekta ng walang pag-aalinlangan. Sa dami ng mga nakakalat ng bunot sa paligid ay talaga namang umaapaw sa supply ng mga hilaw na materyales dito sa lugar namin. Ang problema na lamang is paano mapapadali ang pagkolekta ng mga ito dahil matrabaho talaga at kailangan ng mahabang pasensya sa paggawa nito. Siya si Boss Ruben. Siya ang lagi ko nga sinasabihan kung nangangailangan na ako ng mga bunot. Dati nung hindi pa ako nag-engage sa charcoal briquette ay according sa kanya ay halos lahat ng mga bunot kagaya nito ay tinatapon na lamang sa mga lupain. In other words ay agricultural waste ng may turing ang mga bunot na ito. So nung dumating ako at nag-engage na ako sa charcoal briquette, isa sa mga raw material na kakailanganin ko sa pagbuo nito ay ang mga bunot kagaya nito. Wala pang isang oras ay tumulo na ang medyo may kalakasan na ulan. So, umuulan na. Pero tuloy pa rin tayo. Tinuloy na lang namin ang trabaho dahil alam naman namin na sisikat din ang araw maya-maya lamang. So welcome nga pala sa lalawigan ng Sorsogon. Inabutan na kami dalawa ng ulan. So tuloy lang kami dahil sanay naman kami na magpa-ulan at tuloy lang kami. Kolekta, hakot, karga, at kamada. Ganyan ang ginagawa namin habang kinukumpleto mapuno ang 40 sako. Sa totoo lang, kung wala ka ni isang karanasan sa bukid gaya ng magbuhat o lumaki ka sa Manila at doon na nagtrabaho ng matagal, ay sa tingin ko ay baka maging super challenging ang mga trabaho na ito sa iyo. Ngayon ay nangongolekta kami dalawa. So once na okay na to, na kumpleto na ang 40 sako, ay adali na namin ito sa aming bahay. Ilalagay ko to sa aking bodega at patutuyuin para mabilis na siyang maulig pag ilalagay ko na sa carbonizing area. Okay, so hindi lang bunot mga kinokolekta ko dito sa aking charcoal briquette. Lahat ng mga uri ng mga agricultural waste ay pwede. So halimbawa na lamang ito sa dahon ng nyog. Ito walang problema rin to. Kino-consider ko rin to as raw materials. Pwede rin yung mga bulok na kawayan, tuyong dahon. So anything na kino-consider na as basura is pwede sa charcoal briquette. Ang maganda dito sa charcoal briquette is hindi kami sasadyain magputol ng puno para gumawa lamang nun. Sinisiguro ko sa inyo na lahat ng mga charcoal briquette na mabibili nyo dito sa aming store or sa Shopee ay gawa ho to purong agricultural waste. Sa experience ko naman ngayon is hindi na ako nahihirapan dahil simula nang tinayo ko ang Tabok Agricultural Farm from ground zero is nasanay na ako sa pisikal na laban. So talagang sanayan na lang yan kung talagang gusto mong tumira dito sa probinsya. 40 sakos, sineset up na lang. Nilagay ni Bossing sa wheelbarrow.
Ayan nyo, iyan natin, karga na natin. Ngayon ay tatali na namin yung mga naipon namin sako dito sa wheelbarrow. So gamit ito ay kaya na itong mawak tatlong sako at the same time. So mas mapapabilis ang trabaho natin kapag hahakot ang mga sako may lamang bunot. Bago muna namin ikarga yung mga sako na may lamang bunot, ay tinatalian muna namin para hindi mahulog ang mga laman nito. Dito ay hindi naman kailangan na sobrang selyado ng sako. Basta hindi lang makalabas ang mga bunot ay okay na yan. At isa pang rason kung bakit hindi dapat sobrang selyado ng sako ay kapag oras na ng kulingan ay mas madali ko na itong matanggal para isalang sa carbonizing area. At ayan na! Salamat nga pala sa wheelbarrow dahil napadali ang trabaho namin na ikarga ang mga sako. Challenging lang dahil sa kitid, maputik at masikip na daan ay kailangan pang umalalay para hindi mahulog ang laman. Iipunin muna namin ang lahat ng sako sa isang lugar para madali na lang i-transfer sa aming bahay. Sa kadahilanan, nakalat-kalat namin nakita ang mga kumpulan ng mga bunot at iba pang agricultural waste dito sa aming lugar. Abangan po ang ikalawa at huling yugto ng kwento ko bilang isang millennial farmer. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.